Hallelujah, hallelujah. Purihin po Panginoon ang iyong pangalan. The highest words, the highest praises. Hallelujah. Ang iyo po Panginoon pangalan ng aming pong tinatanghal ng luwalhati po Diyos sa aming buhay po Panginoon. Wala nang ibang Diyos, wala nang ibang pangalan na magligtas sa amin po Panginoon. Panginoon Jesus, hallelujah, praise God, pangalan ni Jesus name. Amen. Sa ating pong pagpatuloy po, wala tayo sa ating mga prayer request kung mayroon pong prayer request. At wala po ay continue po, praise God. Tayo po ay magbabasa ng salita ng ating Panginoon. Our topic today is about future, ang ating pong bukas o ating pong pinabukasan. At sinabi po sa banal na kasulatan sa Jeremiah 29:11, I know the thought, I know the plans that I have for you, declare the Lord. They are plans for peace and not disaster, plans to give you a future filled with hope. In James chapter 4 verse 14, whereas ye know not what shall be on the morrow, o hindi natin alam ang ating bukas. For what is your life? Ano ang ating buhay? It is heaven a day for, dahil isang singaw, appeareth for a little time and then vanished away. Ipakita lamang sa sandali at ito yung mawawala. Ito nalangin po sa Panginoon. Almighty God, O fire, O God, sa muli po, Panginoon, namin pong dinadalangin sa iyo. O God, umdulog sa iyo po, Panginoon. Bless niyo po ang iyong mga salita. Bless niyo po, Panginoon, ang pagsabless niyo po ang bawat isa na rito po, Panginoon, Lord. Let your Shekinah glory dwell upon this place, O God. Where the Holy Ghost, hallelujah, everyone, Panginoon, the atmosphere of, hallelujah, worship to you, Lord, hallelujah. The atmosphere of your presence po, Panginoon, Lord. O God, ang iyong banal presensya, ang mabigay ng kasiyahan at kaligayahan sa bawat isa, agalingan, katiwasayan, himala po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa dalawang bisita ni Dinako mo. Salamat po, Panginoon, sa magandang panahon po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, O God, hallelujah, sa iyo po katugunan sa aming mga dasal po, Panginoon. Dalangin po sa iyo, Panginoon, Lord. O God, punasan mo yung lingkod po, kaya rin ang bawat isa, Panginoon, na rito. Ano masagawalan lang kami pong sinasaway sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Wala pong siyempre ito, huwag na mabalik po, Panginoon. Bless, Panginoon, save more souls, Panginoon. Bless everyone, Panginoon, in Jesus' name. Lahat na sabi, thank you, Jesus. Amen and amen. Sabi pa, Lord, amen. Puri na, Panginoon. Hallelujah. 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 Puri na, Panginoon. At ako po tayo. Praise God. Salamat po sa mga dumadala ng mga kaluluwa po sa Panginoon. Praise God. Dahil ang ating pong buhay ay kasalalay po sa ating Panginoon. Praise God. So ang ating pong paksa ngayon, ang ating pong future, ang ating pong bukas, ang ating pong kinabukasan ay nakasalalay po sa Panginoon. So ang sabi po ay, I know the plans, or I know the thought that I have for you. Alam ng Diyos ang ating mga plano at mga pag-iisip. Dahil ang ating mga pag-iisip, ibang pag-iisip ng Panginoon. Sabi sa Isaiah 55 verse 8, I know the thoughts that I think toward you. Praise God. So, ang sabi, diniklara ng Panginoon, there are plans for peace and not disaster. Diyos ay mayroong pong mga inahanda na plano o bagay para po sa ating kapayapaan, hindi po kasagunaan. Kaya ang sabi niya, plans to give you future, ang mga plano na magbigay po sa atin ng magandang buhay o magandang kinabukasan at pag-asa. Sinabi na Santiago na whereas we know not what shall be on the morrow, kung saan ay hindi natin alam ang ating pong future, ang ating pong bukas.
Kaya ang sabi ay, what is your life? Ano ba ang ating pong pinalagayan sa buhay? What is your life? Ano ba ang ating kalagayan sa buhay? So ang sabi dito, ang buhay natin ay isang singaw. It is even a before. Ang buhay natin kaya ng isang singaw o usok that appeared for a little time. Ito ay nagpakita sa sandaling panahon. And then, vanished away at ito ay nawawala. So ang buhay natin ngayon ay malakas ka, bukas ay wala ka na. Ngayon ay malakas ka, ngunit sunod na araw, hindi mo alam, mamatay ka na. So, bago tayo kukunin ng Panginoon, kinakailangan din handa natin buhay. Amen ba? Hallelujah! Ang ating buhay ay kailangan sa Panginoon. Huwag tayo sa mundong ito. Dahil sinasabi sa mga kasulatan, huwag natin ibigin ang mundo sa 1 John 2 verse 15. Love not the world, neither the things that in the world. Whatsoever the love, the world will love the Father is not in him. Sino ang nagmamahal sa mundo ay ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. Kaya ang buhay ng tao na wala sa Panginoon ay nasa panganib po na naroon ka sa bingit ng kamatayan. Pero kapag nasa Panginoon ka, mabuhay ka man, mamatay, ay nasa Panginoon ka, may pangalawang buhay. At ang buhay na wala hanggan. Amen ba? Ang buhay na wala hanggan sa Panginoon. Kung ikaw ang matay minsan, hallelujah, sa sunod ng buhay ay hindi ka na mamatay dahil ang kamatayan ay sa mga wala sa Diyos o wala na pagtanggap sa Panginoon dahil ang buhay na sa Panginoon. Kaya ngayon ay magdidiriwang po ng mahal na araw next week po, praise God, at magdidiriwang naman ng Semana Santa o magdidiriwang naman sa pagdurusa ng Panginoon. Kung marami na tayong pagdurusa at maging kabahagi po tayo sa paghahari ng ating Panginoon. Amen? So, ang bukas natin ay kailangan iaalay natin sa Panginoon. Kailangan natin ang buhay natin sa Panginoon. Huwag natin ipagmamalaki na, magnegosyo ako, magtatrabaho ako, mag-abroad ako, para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Pero ang sabi sa James 4:14, ano ang iyong buhay? Parang singaw na pangbakal ay nawawala. So wala po tayo pa kailangan na ipagmapuri, pagmalaki. Dapat ilagak natin sa Panginoon ang ating mga kinabukasan, ang ating future, ang ating plano, ang ating mga pinaghanda sa ating buhay. Marami po nag-abroad. Nung nag-abroad na, wala na sila. Nawala na sa Panginoon, nawala na rin ang kanyang pamilya, nawala na sila sa linya ng Panginoon. Kaya, ang buhay mo, ang kinabukasan mo, kailangan ay nasa Panginoon. Kailangan ay magpahawak po tayo sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Kailangan natin ay sa Panginoon. Kailangan ay hanapin natin ang Panginoon. Ang sabi na sa Matthew chapter 6 verse 23, it's a common verse, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Panginoon, ang kanyang katuwiran at pawang ipagdaragdag ng Panginoon. Ang bukas, ang magandang kinabukasan mo ay nasa Panginoon. Amen? Kaya kapag ang tao ay wala sa Panginoon, kapag ang buhay mo wala sa Panginoon ay you are under the curse. Pero nung nasa Panginoon ka na ay tinubos ka na ng Panginoon sa curse, tinubos ka ng Panginoon sa salot o sa sumpa. Kasi sabi sa Galatia chapter 3 verse 30, we are redeemed from the curse. And here, Christ and the tree, hung on the tree, that the blessing of God from Abraham comes to the Gentile. Ang blessing ng Diyos, pinigay kay Abraham at nakarating po sa lahat ng mga hintil. Salamat po sa Panginoon na
maging kabahagi po tayo sa kaligtasan, pagkaloob ng Panginoon, tanggapin natin sa Kanya. Hindi po ang kaligtasan sa tao matagpuan, hindi po matagpuan kaligtasan sa reliyon, kundi sa ating Panginoong Hesus lamang. Dahil wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah! Kaya inalay na ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng buhay. Kaya inalay mong buhay sa Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! So, ang buhay natin kapag wala sa Panginoon ay we are under the curse. Kailangan nasa Panginoon tayo. Ang isang halimbawa na sinumpa ng Panginoon ng isang igos. Why did Jesus curse the fig tree? Bakit sinumpa ng Panginoon ang igos? Sinumpa ng Panginoon ng igos. In Matthew chapter 21 verse 19, when he saw a fig tree in the way, nung nakita ng Panginoon ang isang igos sa daanan, came to it at pinuntahan niya ang isang igos and found nothing thereon. Pinuntahan niya at wala siyang nakita. Pinahanap ng Panginoon ang gusto niya, walang iba ay ang fruits o ang bunga ng puno ng igos, ng puno ng kahoy. But ang sabi dito, but leaves only, ay mga dahon lamang, ang yabong ng dahon. And he said to it, let no fruit grow on thee henceforward forever. Nung natagpaano pino na walang bunga, sabi niya, hindi ka na magkaroon ng bunga magpakailanman. And then, and presently, the fig tree withered away agad ang igos na puno ay nalantad. Anong aplikasyon po sa ating buhay? Sa ating buhay, sa iyong kinabukasan, ang yabang-yabang mo, ang yabang-yabang mo sa buhay mo. No, yung sinasabi, marami siyang mga dahon, marami siyang accomplishment sa mundong ito. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, hinahanap niya ang fruits o ang bunga. Wala siyang nakitang bunga. Dahil wala siyang nakita, ay sinabi ng Panginoon, huwag ka nang magkaroon ng bunga, magpakailanman. At kaagad nalanta ang igos. Ay, ang application sa buhay natin, ang buhay natin kapag walang bunga na bungang mabuti, ay maging walang saysay. Ang hangat po ng Panginoon na magkaroon po tayo ng fruit sa ating buhay. Kung marami kang accomplishment sa mundong ito, nagkaroon ka ng maraming mga trabaho, marami kang negosyo, o marami kang bahay, maraming posisyon, naangat ka, ngunit wala kang bunga sa Panginoon, ay malanta ka. Kaya, bakit sinumpa ng Panginoon ng igos? Dahil wala siyang bunga. Kung naramdaman natin na parang tuyong-tuyong ka na wala ka ng kwenta, wala ka ng saysay ang buhay mo, parang nasa curse ang buhay mo. Kaya nga sinabi ng Panginoon na malantas huwag siya magbunga at malanta na. Sa katuwid, ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng bunga. Amen ba? Hallelujah! Palakpakan ng Panginoon! Ang kinabukasan natin sa ating buhay, kailangan magkaroon tayo ng bunga. Di ba? Ang punong kahoy na walang bunga ay pinuputol yan at igagatong. Ngayon po, ang puno ng igos, nalanta siya. Ang yabong-yabong yan ay wala namang bunga, tinurs ng Panginoon.
So, sa mga tuwid, ang buhay natin kapag walang bungang mabuti sa Panginoon, i-curse ng Panginoon. Ano hinahanap ng Diyos na bunga? Bunga na dadala ka ng mga alay sa Panginoon, ng iyong kahit sa offering, sa iyong mga hanap buhay. Pero higit sa lahat ay magbunga ka ng mga kaluluwa sa Panginoon. Amen ba? Salamat po sa dalawang kaluluwa na nakakay dito. Praise God! Hallelujah! Ay para ka nga bituin sa langit na kumikinang. Sabi po sa Daniel chapter 12 verse 3, be the turn into righteousness shall be a star forever and ever. Ang mga bituin mo ay magwalang hanggan kapag mayroon kang mga daladalang kaluluwa sa Panginoon. Ang sabi sa James chapter 5 verse 20 na kung nakadala ka ng kaluluwa, nagpapawi na at nagtatakip ng iyong mga kamalian sa Panginoon. Ngayon, ang buhay ng tao na kapag wala kang bunga, ay wala kang gana. Kung walang gana, yung mga may nagsasama kapag wala silang mga anak, hahanap sila ng anak. Ang Diyos ay kahanapin ang bunga na sa atin. Hindi ba? Praise God. Ang tanong ko, praise God, may bunga naman kayo sa Panginoon? Amen! Kapag wala kang bunga, kailangan magkabunga ka sa Panginoon. Eh, ito para din ng Panginoon. Magkaroon ka na dala ng bunga sa Panginoon. Salamat po sa kaluluwa nito. Kasi sabi naman ng kasulatan, tayo ay naging bantay kapag binibantayan mo, ibig sabihin bigay ka ng babala, kapag binigyan mo ng babala, niligtas mo siya sa kapahamakan. Hindi nasisingilin ang dugo niya sa iyo. Kung siya binigyan mo ng babala, binigyan mo siya ng minsay, binigyan mo siya ng araw, binigyan mo siya ng kaligtasan, binigyan mo siya ng magandang bukas para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang isang halimbawa, isang tungkol po sa Good Samaritan. Ang Good Samaritan ay naglakbay siya. Ngayon, mayroong isang tao na naglakbay rin. Nung siya naglakbay, hinarang siya ng tulisan. At siya ay iniwanan, halos namatay na. Ibig sabihin, niload up siya. Pinatay siya, nagkaroon siya ng mga sugat at mabuti ay buhay pa siya. May naglalakbay na dumaan isang priest. Ang pare ay nung nakita siya, hindi siya pinansin. Sabi ng priest ay baka ito pulisin din ako. Mahod up ako. Wala akong pakialam sa kanya. Pinabayaan lang siya na ang taong nahandusay sa kalsada o sa damuhan o sa parang na yan. Natapos may isang tao rin sumunod yung ang mga Levita. Yung mga Levita, mga sakristan yan. Ng pare. Pinabayaan niya siya, hindi siya pinansin. Ngunit itong Samaritan na tao, kaya tinawag siyang Good Samaritan, nung nakita niya ang handusay na tao, nagkaroon siya ng kaba. Ayan ang sinabi sa Luke chapter 10 verse 13, but a certain Samaritan as he journeyed came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. Nung nakita ng isang Samaritano, ang taong nakahandusay ay nagdala siyang habang. Ang ating kinabukasan ay kinakailangan ay nasa Panginoon at kailangan ang bukas natin, ang buhay natin, kinakailangan full of compassion and mercy. Sa verse 10, verse 24, and went to him, pinuntahan niya, bound him on wood and pour out oil and wine. So, pinuntahan niya, wala siyang iniisip. Hindi siya nag-alintana, hindi siya natatakot, natutulungan niya ang taong na tinulis o nakahandusay, at dinamot niya.
binuhusan niya ng langis, alak, ang sugat, and set him on his own best. Dinala niya at kinarga niya sa kanyang asno o kamilyo o sasakyan. At ang sabi dito, brought him to an inn and took care of him. So, nung ginamot niya, dinala niya roon sa bahay tuluyan ng kalinga upang gamutin. Parang tinutukoy sa hospital. Diba? Hindi naman sinabing hospital, isang bahay tuluyan o gamutan kasi magkaroon ng pagkakalinga sa kanya. At ang sabi ng isang mabuting Samaritano, on tomorrow when he departed, nung pagkatapos niya ay umalis, he took all 2 pins and give them to the host. Binigyan niya ng 2 pini. At doon po sa nangasiwa ng bahay tuluyan. And he said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Ano yung sabihin? Ano kaplikasyon niya? Sinabi niya sa nangalaga, kung ano mang ang gastos niya, babayaran kita at iiwan mo kita ng 2 pini. So, 2 pini. Maraming kahulugan ng 2 pini. Ibig sabihin, pera. Ang pera sa kanila ng una ay pini. O dinaryo. O ano pong klaseng pera. 2 lang. May mga kahulugan ng 2. Ang Good Samaritan ay mabuting tao. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo mga Skriba, sino ang taong mabuti na sa 3 yun na nakalinga? Sabi niya, Panginoon, yung isang taong Good Samaritan ay hindi niya nilintangan na siya ay mapinsala rin o matulis rin. Hindi niya nilintangan. Ginamot niya at tinalinga. Ang sabi ng Panginoon, gawin niyo rin sa inyong kapwa. Wala na natin ang Panginoon. Gawin niyo rin sa inyong kapwa. So, ang ating bukas, ang ating kinabukasan ay nasa Panginoon. At ang buhay natin kinakailangan mayroon tayong full of compassion, full of mercy, puno ng kahabag at awa. No? Dahil ang sabi ng Panginoon, kaya sinasabi niya ng Jesus, gayon, humayo kayo at ganun din ang gawin ninyo. Gawin ninyo. Ang pagiging mahabagin ay yan ang puso ng Panginoon. Pagiging maawain ay yan ang puso ng Panginoon. Pagiging matulungin, yan ang puso ng ating Panginoon. Uri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yan po ang buhay na gusto ng Panginoon. Sinasalarawan natin na mahabagin tayo, maawain, puno ng pagpapatawa, puno ng pasensya, puno ng magkalinga, na hindi niya nilantangan na siya ay tutulisin din, kundi nakahanda siya na sa kapanganiban man, basta makatulong siya. Ang paglilingkod natin sa Panginoon ay kuminsan na sa panganib mo tayo. Dahil ang ating buhay natin, sabi ng Panginoon, we are like a sheep in the slaughter. Gaya tayo ng tupa na sa katayan araw-araw. Yan ang sabi ko sa mga kasulatan sa Romans chapter 8. Verse 37, para tayo sa katayan araw-araw. Kaya gusto ko ng Panginoon na ano pang mangyayari, kinakailangan, nandyan pa rin ang awat habag natin sa taong nangangailangan. So salamat sa Panginoon na
brad at sister, kapag dinala kayo dito ng Panginoon, hindi po rin ang magliligtas sa atin. Si Jesus Christ ang magliligtas sa atin. Kalingayin kayo ng Panginoon, liligtas kayo ng Panginoon. Si Jesus Christ ang bigay sa atin ng kaligtasan. Kailangan natin, hallelujah, tanggapin ang ating Panginoon Jesus na siyang ating tagapagligtas, may panganak ang muli sa tubig at sa Espiritu ng Panginoon. Ang dalawang dinaryo o dalawang pini ay nangahulugan niya ng mensahe ng ating Panginoon. Ang Biblia ay kagaya ng isang iniwan ng Panginoon na iniwan ng Panginoon ng mensahe, iniwan ng Panginoon na sandata, iniwan ng Panginoon ng pera, iniwan ng Panginoon na kagalingan at kabayaran at kabutihan. So, ang Word of God ay dalawang tabak, dalawang talim. Sabi na, the Word of God is like a two-edged swords. Sabi sa Hebrew chapter 4 verse 12. Kaya ang Word of God mayroon Old Testament at saka New Testament. Ano ba? Hello! Ang Word of God is mayroon New Testament at saka Old Testament. Ibig sabihin na nakaraan ang lumang tipan ay hinaharap tayo sa bagong tipan. Kaya sabi ng Panginoon, dinala niya tayo at tinalingan niya tayo at nung inala niya tayo, sabi ng Panginoon sa Bahituluyan, ito ang bayad ngayon kung may kulang pa, pagbalik ko babayaran kita. So, ang salita ng Panginoon na iniwan niya sa atin, na umalis sa ating iniwan na ang kataga, ang salita, ang gano'n, ang Word of God na pagbalik ng Panginoon. Hello? Pagbalik ng Panginoon, gagantimpalaan niya tayo. Bababayaran niya tayo. Hallelujah. Bibigyan niya tayo. Hallelujah. Ng award o reward sa ating mga pagkakalinga, sa ating pagkaroon ng habang, sa ating, hallelujah, pagkakukup, sa ating pagkakukup sa ating mga bagay. Sino ba, mga kapatid? Amen. Sino ang iyong sabi ng Panginoon, sino ang kapitbahay mo? Yun ang nagkakalinga. Who is your neighbor? Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Matuto tayo magkalinga. Matuto tayo magkaroon ng pag-atawa. Amen ba? Amen? Hallelujah! Amen! Hallelujah! Praise God! So, ano ang sa kaisipan mo? Ang sabi po sa Isaiah 26 verse 7, Thou will keep him in perfect peace. Ipangilin mo siya sa sakdal na kapayapaan, whose mind is stay in thee because he trusted in thee. Na ang kanyang kaisipan ay natili sa kanya dahil ay nagtitiwala siya sa Diyos. Magkaroon lamang tayo ng kapayapaan ang ating kaisipan kung manatili tayo sa Diyos at nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen ba? Hallelujah. Amen? Dahil sabi sa Jeremiah 17 verse 7, Blessed are they that trust in the Lord, whose hope is of the Lord. Mapalad ng tao nagtitiwala sa Diyos at pag-asa niya sa Diyos. Ngayon, ang kapayapaan natin, magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong kaisipan kung manatili ka sa Diyos. Kaya manatili din magtitiwala sa Diyos. Ngayon, nilagay ko rito ay mayroong dalawang kahulugan ang trust. Ang acronym ng trust. Ang isang kahulugan ng trust is T stand for thanks. R stand for receive. And U stand for understand. And E stand for spirit. And B stand for transform. So, kailangan ang pagtitiwala sa Diyos ay meron tayong pagpasalamat sa Kanya. May pagpasalamat tayo sa Kanya. At ang pagpasalamat ang gawin natin, ano bang bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ng pagpasalamat. At kailangan natin na ang trust is understand, unawain natin. Marunong tayo mag-unawa. Kung ang makamundo marunong mag-unawa, higit tayo marunong mag-unawa na maunawain po tayo. Amen. Hallelujah. Amen. At kailangan natin ang Spirit of God
Without the Spirit of God, we can do nothing. Kailangan ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos magbigay sa atin ng kapayapaan at katahimikan, kaayusan. At T stands for transform o transformation, mayroong pagbabago. Kung tagal-tagal ka na sa Panginoon, wala kang pagbabago, ibig sabihin wala kang pagtitiwala sa Panginoon. Kailangan natin ang pagbabago sa ating buhay. Kaya transformation, mayroong pagbabago. At ano ko, mayroon ka ng pagbabago. Binago mo na ba ang buhay mo? Binago mo na ang pag-ugali mo? Binago mo na ang pag-iisip mo? Nasa Panginoon ka na? Eh ba, wala ka na sa diablo, wala ka na sa mundong makasalanan, wala ka na sa natili mong bisyo. Ngayon, bago ka na sa Panginoon. Amen? So, ang sunod na kahulugan ng trust is, we need in the truth, nothing but the truth. T stands for truth. Totoo ka. Tanungin mo sa sarili, totoo ka na ba ngayon? Hindi ka na sinungaling. Hello? Tanungin mo sa sarili, kasi tao sinungaling talaga eh. Are you living in the truth, but nothing but the truth? If you are living the truth, the infinite power of God lives on your life. Manatili ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, ang kalaban ng sinungaling, ay katotohanan. Diba? Kaya ang trust stands for truth. Maging matotoo na tayo. Kung dati ka mo may kasinungalingan, sabihin mo, totoo na ako. Diba? Totoo na ako. Hallelujah. Totoo na ang pagmamahal ko sa iyo. Totoo na ang paglilingkod ko sa iyo, Panginoon. Totoo na masunugin ako sa iyo, Panginoon. Diba? Hello? Amen? Trust stands for responsibility. Everybody say responsibility. May responsibilidad ka na ba? Sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, hindi mo tatakasan ng iyong responsibilidad. Kung ikaw may boyfriend at may girlfriend, responsibilidad mo siya na huwag mo siyang tatakasan, huwag mo siyang pagsamantalahan, diba? Maging totoo ka. Hello? Yes! Yan ang ating pong bukas. Maging masama yung bukas kung hindi mo tanggapin ang pagtitiwala sa Diyos. Sunod, U stands for unity. Mayroong pagkakaisa. So, kung wala kang pagkaisa, magulong buhay mo. Kaya sinabi sa Psalm 133, behold how good and pleasant it is to dwell in unity. Napakabuti sa mananahan sa presensya ng Panginoon na nagkakaisa. Nagkakaisa tayo sa samba sa Panginoon. Nagkakaisa tayo sa pagbuuri sa Panginoon. Nagkakaisa tayo sa pag-aawit sa Panginoon. Nagkakaisa tayo sa gumawa. Hallelujah sa Panginoon. Amen. Praise God. E stands for service. So, service, tandaan natin, if to serve God is willing to serve people. Kung maglilingkod ka sa Diyos, paano maglilingkuran ang Diyos? To serve God is to serve people. Ano ba? Nakahanda ka maglingkod sa tao. Nakahanda ka magitungo sa tao. Yung mga politiko ay maraming sasabi, pero pagkatapos ayaw ko maglilingkod talaga sa tao. Pero tayo mga Kristiyano, maglilingkod talaga tayo sa Diyos, maglilingkod tayo sa ating kapwa. Who is your neighbor? Ipakita mo yung pagmamahal mo, ipakita mo yung pagmalasakit mo, ipakita mo ang awa at habag mo. Ba? Tutulong ka, hindi mo pumutong, hindi mo sinisira. Hindi ba? Amen? Hello? Ang T stands for transparency. Ibig sabihin, wala kang tinatago. Ang tanong, may tinatago ka ba o hayag at lantad? Totoo ka nagmamahal, totoo ka maglingkod sa pagbalakad ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen? Wala kang tinatago. Amen? Praise God. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Wala kang tinatago. Kapag mayroon kang tinatago, walang
na itatago sa Diyos lahat ay lantad. Hallelujah. You cannot hide in the sight of God. Dahil nakikita ng Panginoon. May sabi sa Proverbs chapter 15 verse 3, the eyes of the Lord in every place, beholding the evil and good. Ang mga mata ng Panginoon ay sa bawat lugar. Nakikita siya sa mga, nakikita niya kung ano niwa mo, buti masama. Amen? Palagpasan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God! So, kailangan natin na wala tayong itinatago. Kapag sinasabi mo, anong ginagawa niyo yan? Secret, kanila yan. Pa-secret pa kayo. Ang mahalaga lang, tadtans, kapag piniwala ka, wala kang tinatago. Hindi ka natatakot. Amen ba? The perfect love casts out fear. At sa dalang pagmamahal, wala kang kinakatakutan. Sabi ko, sa 1 Peter 4 verse 18, kaya gusto ko ng Panginoon na hallelujah lang pagkatayan ko. Amen. Lord God. Amen. Hallelujah. Amen ba? Wala ba na natin Panginoon? Hallelujah. So, ang ating kinabukasan ay nakailan sa Panginoon. And the church age to eternity. Ang simbahan o ang iglesia church, sino ba ang church ng Panginoon? Ang church ng Panginoon, hallelujah, ang mga mananampalataya. The mystical body of Christ. We are in the church age. Ibig sabihin, sa church ng Panginoon, from here to eternity, praise God. Ngayon, ang kalagayan mo at bukas, sa walang hanggan. So, at church na naghahantay po ng Bema Judgment. It is the Bema Judgment is the judgment seat of Christ in 2 Corinthians chapter 5 verse 10. So, we are waiting for the rapture. Ano ang rapture? Wala naman sa Biblia rapture. Rapture is called out. First Thessalonians chapter 4 verse 17. So, what is the difference between the rapture and the second coming? Ang second coming ay iba po sa rapture. Ang second coming ay kasama na ang mga banal. Ang rapture ay kukunin pa ang mga banal. Praise God. So, naghintay tayo sa new heaven and new earth. New heaven and new earth. And sabi po sa Revelation chapter 21, there's a new heaven and new earth. Kaya, the church were passed through to the 7 years tribulation or escaped in the tribulation. Marami pong mga theory. Kailangan, ano mang ang kalagayan natin sa mundong ito, kailangan magiging prepared po tayo sa ating future. Itong 7 years tribulation. Ano ba ang pizza ngayon? Ano ba ang year natin ngayon? It is a year of preparation. Come on. And every dispensation, there is plan of salvation. We are not the dispensation of grace, dispensation of innocence, dispensation of love, and dispensation of grace. And every dispensation is 2,000 years. Ibig sabihin, 6,000 years. And then 7,000 years ay darating ang 1,000 years. Kaya ang pang 7,000 years. Pero, ibig sabihin 7,000 years lang ang mundo. Bago ang mundo na ito, mayroon pang mundo na haraan na ginawa ni Satanas na nasira dahil sa kanyang kasamahan. Ngayon, kung 6,000 years ngayon po ay more than 6,000 tayo ngayon. 2025. Ibig sabihin 6,025. Ibig sabihin, lumagpas na. No. Papasok na tayo sa ninyo. Ano bang pinabukasan natin? Dadaan ba tayo sa tribulation? Kasi meron 7 years tribulation. Daniel chapter 7 verse 24. At kaya, Daniel chapter 9 verse 24 ngayon, ang 1 week is equivalent to 7 years. 7 days is equivalent to
7 years. Ngayon po, maraming mga pa-jury na in the mid-year, in 3.5 years, mayroon pong kapigatian na 3.5 years, mayroon pong kasaganaan. Kaya, habang mayroong kasaganaan sa ating buhay, kailangan natin samantalahin natin ito. Yun is grab the opportunity. Ang sabi sa Daniel chapter 9 verse 27, ang haring ito ay gagawa ng isang patibay sa kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Sa pagkaraan ng kalahating linggo, papigilin niya ang paghahandog, ilalagay niya sa itaas at sa templo ang kasuklam-suklam sa kalapastanganan. Manatili ito roon hanggang sa kawakasan ng Diyos at naglagay nito. So, ang kalapastanganan o ang man of perdition ay pakita niya ang kanyang katampalasanan, ang kanyang tiwalian, ang kanyang kasamaan. And sa 7 years, kalahating lang ang kanyang ipakita, ang kanyang kabutihan. Ngayon po, salamat sa Panginoon ay unti-unti ang Pilipinas ay maahon na una ay nagkaroon ng problema, nagkaroon ng patayan. Ngayon po ay ipag-pray natin sa Panginoon maging matiwasan, ipag-pray natin sa Panginoon makatakas tayo, ipag-pray natin sa Panginoon, hallelujah, na maligtas po tayo sa kapahamakan, sa matinding kapighatian, dahil, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, it is not appointed that man, hallelujah, once to die, after this judgment, sabi sa Hebrews chapter 9, verse 27, may tinakda ang sa katao mamatay at pagkatapos ng paghukom. Kaya kailangan, bago magmawakas ang buhay mo, kinakailangan natanggap mo ng Panginoon. Bago man mangyayari sa mundong ito, natanggap mo ng Panginoon na hallelujah, itong matinding kapighatian. Kaya sinabi po ang pangako ng Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, we are not appointed to wrath, but to obtain salvation to our Lord Jesus Christ. Hindi tayo tinakda sa kapahamakan, sa puot at galit niya, kundi sa kaligtasan. Palakpan natin ang Panginoon. Sa kaligtasan. Ngayon, itong 1,000 years, papunta na tayo sa 1,000 years. Pagkatapos itong white throne judgment. Ang white throne judgment ay yung mga hindi nakasama sa pag-aagaw, yun ay dadaan po sa white throne judgment. So, ang hindi nakasulat ng kanyang pangalan sa aklat na buhay, tapon sa dagat-dagatan na po Revelation chapter 20 verse 15. Ngayon, may mga kulong na mga demonyo dyan in the Hades. Ngayon po doon po ikinulong sa bottomless pit. Ngayon po, pakawalan sa bottomless pit ang si Satanas o ang mga demonyo doon. Kaya nga, ang sabi nila, ang new practice ngayon ay natuyo na. At mayroon daw halimaw, mayroon daw mga hayop na umuugong doon, na umuungal na nakakulong. Ibig sabihin, kung may nauungal, magkataka na umuungal doon sabi sa Euphrates River. Ngayon po, yan ang demonyo na nakakulong doon. Ayon po sa Revelation chapter 9. Ngayon po, kapag pakawalan na yun, mayroon mga mangyayaring kasamaan sa mundo natin. Kaya si Antichrist ay itapon doon sa lake of fire. Kaya ngayon ay hindi pa siya itinapon dahil hindi pa panahon na itinapon siya. Kaya ang buhay natin, ito po ang ayon sa Revelation chapter 6. Mayroong 4 na kabayo. Ang kabayong puti, ang kabayong putla, kabayong pula, ang kabayong itim. Ang kabayong ang kahulugan sa Revelation chapter 6 na ang kabayong puti na nakasakay doon mayroon sa pana ay ang hulugan conquering to conquer. Conquering to conquer. Ang tumutukoy ditong kabayong na puti, conquer, ang mga politiko, ang mga namumuno, ang mga nangasiwa ay mapupungker. At
di ba nagkukonquer? Sino po nagkukonquer sa buong mundo? Ang nagkukonquer sa buong mundo, ang naghahawak sa buong mundo na nagkukonquer, namumuno. Sa una, si Alexander the Great, gusto niya conquer, mamatay si Alexander the Great. Yan ang kasaysayan. Ngayon, ang kaguluhan sa Russia, kaguluhan na sa Ukraine, gusto po na magkaroon ng kaayusan sa kanila. Alam niyo po, ang buong mundo, ang nangasiwa sa buong mundo na nagkukonquer po, ay walang iba ang Vatican na sila po ay nangasiwa. Kaya nakasundin ang kanilang utos. Kaya nagkukonquer sila. Ngunit po, nasugatan na sila, marami pong grupo na nagpakalat sa kanila ng kasamaan at nahigitan ng kasamaan nila, di ba? Sinasabi ko rin sa salisyon natin sa Bartolome masakit lang namatay doon. Libo ang namatay. Ibig sabihin nila ay sumalat ang kanilang pagpatay. Pinagkonquer. Yan ang kasaysayan talaga. Hindi ko sa kanila ay katotohanan. Inaamin naman nila talaga eh. So yan po ang kasaysayan. Ngayon po, ang kabayang maputla, ang nangahulugan na yon ay kagutuman at kahirapan. Salamat sa Panginoon may tinakain tayo. Salamat sa Panginoon may tinakain tayo. Sa kabila ng kahirapan, God supply our needs. God supply, hallelujah, our food. Eh ba? Yan po ang biyaya ng ating Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Ang iba walang makain. Ang ibang naglilikaros. Ngunit ang Diyos ay patuloy na supply sa kanyang mga anak. Dahil nalangin sa kanya. Nagsusumama sa kanya. Hallelujah! Yan po ang propesya. Ang future ng mundong ito. Ang future natin. Kinabukasan natin ang kasalanan sa Panginoon. Itong kabayong pula ay ang future ng mundo. Magkaroon po talaga ng digmaan. Digmaan. Kaya nga, kinakatakutan na ibigmaan doon ng Russia at Ukraine hanggang ngayon, hindi pa natapos-tapos. Ay gusto naman na ibidigmain ng nagbuklano ang China, gusto ibidigmain ng Taiwan. Nagsabi niya kapag magdigmaan ng Taiwan, magpadadamay ang Pilipinas. Sa palagay mo din, kailangan natin mamagitan. Kailangan nalangin natin sa Panginoon, Lord, iligtas mo kami sa digmaan, iligtas mo kami dahil ang sabi ko, kapag magkaroon ng digmaan, maraming mamatay. Ang sabi niya, 1/3 ang mamamatay ng population sa buong mundo. So, ibig sabihin, ano bang kinabukasan natin ito? Naghanap kayo ng kinabukasan natin. Nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, naghanap buhay tayo para magkaroon tayo magandang kinabukasan. Alam niyo po, kung wala ka sa Panginoon, walang magandang kinabukasan. Kinakailangan ang buhay mo ay nasa Panginoon. Hallelujah! Amen! Ito po ang pang-apat na kabayo. Ito ang kabayong itim. Ay nangahulugan ng kabayo ng kamatayan. Ang kabayo ng kamatayan, mayroong digmaan, mayroong kahirapan, mayroong kagutuman, at mayroong kung iba-ibang karamdaman. Hindi ba nagkaroon ng karamdaman, katatapos lang, nagkaroon ng karamdaman ng nakaraan, 2022, milyon ang namamatay, ngayon 2025, mula 20, ang pandemic na yun, ng milyon ang namatay, almost 6 million, more than 6 million. Salamat sa Panginoon, buhay ka. Salamat sa aking buhay ako. Salamat, ibig sabihin, may layunin pa ang Diyos na nabubuhay po tayo, na magbubunga po tayo sa Panginoon para magkaroon tayo ng magandang future, magkaroon ng magandang kinabukasan. Amen? Kaya, ang comparison po, ito po, hallelujah, ang kumpara mo, ang Revelation at saka ang Matthew. Ang Revelation sa Matthew po, ayan po ay parallel yan. Ibig sabihin, magkadugtong yan. Ang white horse, yun po ang puting kabayo na may nakasakay at mayroong pana
At mayroon sa corona ay yung sinasabi na conquer to conquer. So, nagkukumpir, naglulusog. Gusto na maglusog ng bawat bansa sa kukumpir. Hindi ba ang Pilipinas? Sino kumpir ng Pilipinas? Si Magellan. Nawala si Magellan, nawala Kastila, pero ang oro ni Magellan natili rito. Kinungkir tayo ni Magellan, kinungkir tayo ng Kastila na ng reliyon ng Kastila. Pero salamat sa Panginoon na nabukla tayo sa katotohanan, namula tayo sa katotohanan, na mayroong katotohanan, mayroong salita ng Diyos. Hallelujah! Na dapat magkungkir sa buong mundo ang salita ng ating Panginoon. Yun po, mabuhay tayo sa katotohanan. Huwag tayo manatili na, dito ako mamatay, dito ako mabuhay, dito ako mamatay. You need to search the truth, nothing but the truth. Susuriin natin. So ito ang Matthew chapter 24, yan ay tumutukoy po na ang pagbalik din ng ating Panginoon. Kaya sabi niya pa yun, this sign shall follow them that believe in my name. Ayan mga kapatid. At ang sabi dyan, arise. Sa Matthew chapter 24, ay mag-arise ang Antichrist. Magkaroon ng digmaan, tagutom. Yan po, yan magkaroon ng paralel yan. So, ang sabi dyan, ang pulang kabayo ay digmaan. So, ang maputlang ang kabayo ay tumutukoy sa kahirapan. Ganun rito. Di ba ngayon ay ang buhay natin ngayon, dati-dati ay hindi po tinitimbang. Ngayon po, ang ating buhay ngayon, binibili natin tinitimbang na ngayon. Sino ba kilala nung una na ang ating binibili, tinitimbang? Nung una, tumpok-tumpok lang yun. Bulto-bulto. Gata-gata. Tama sa talang kahit na tinitimbang na, mayroong timbangan. Ibig sabihin ng gula na ba nangyayari? Lahat na binibili mo titimbangin ang isda, titimbangin ang bigas. Lahat ay tinitimbang. Ibig sabihin, ganyan ang pananampalataya mo, titimbangin ang Panginoon kung mabuti bang ginawa mo sa Panginoon. Kung masama ang ginawa mo sa titimbangin tayo ng ating Panginoon. Kung ikaw ba naglilingkod sa Kanya, ikaw ba tumulong sa kapwa mo, mayroong kabang-haba, mayroong kabang-awa, hallelujah, titimbangin ng Panginoon ang gawa mo. Titimbangin mo ang sarili. Kung paano ang mga pagkain tinitimbang, ganyan rin ang ating buhay titimbangin ng Panginoon. Amen? Hallelujah! So, ang sabi nga, ang black, itong patay, o ang itim na kabayo ay, ibig sabihin, maraming mamatay. 1/4 of the earth ay mamatay sa taba, sa gutom, sa karamdaman. So, ang sabi niya sa Matthew chapter 24, gano'n rin. Nation against nation, famine against famine, pestilence, earthquake in diverse places. Yan po ang nakahula sa banal na kasulatan. At in Revelation chapter 6 verse 9 to 11, mayroon pong mga kaluluwa ay sumisigaw. The soul that was died are crying in the out of the Lord. Ibig sabihin ng mga kaluluwa pa, hindi na mamatay buhay. Sumisigaw ng justice. Hello? Sumisigaw ng justice kung paano nga ang namamatay ng 3,000 sa na namatay na kapanahon na ng ating pong pamunuan ang kaya ng mga pamilya naghanap ng justice na sila ay namatay sa tukhang mga sila na nadamay. Naghanap sila ng justice na hindi sila nagsisisi, hindi kataon, pinatay na lang sila. Ito mga nangyayari, sabi dito, ang mga tao rito na namatay, ang mga kaluluwa namatay, naghanap ng justice sa kanilang kamatayan. Panginoon, kailan mo bibigyan ng katarungan ng justice ang aming mga dugo? Kaya nga, ang sabi dyan, ang sabi dito, mayroong tribulation, kill you, and hated you, all nation, for my name's sake. Tandaan natin. Alam niyo po kapag tinatanggap ng katotohanan, tinatanggap ng Jesus Christ, ang diablo galit sa iyo. Ang diablo galit sa iyo,
pati ang iyong mga kamag-anak mo, kaibigan mo, galit na sa iyo. Kasi hindi ka lang kasama sa kanila. Sabi nila, parang others ka naman, hindi ka na sumasama sa amin. Dati ka naglasing, kaya hindi ka na maglalasing. Dati ka, gusto ka ng mga tao sana ay mayroon tayong session, ayaw mo na. Kasi magpagong buhay ka, transformation ka na nga. Eh ba, kapag nanatili ka pa na walang pagbabago, ibig sabihin, nalublob ka pa rin. Para kang aso kumain ang suka mo. Para kang baboy na hinugasan, pinaliguan, babalik sa pusali at lulublob ulit. Kung binago ka na ng payo, huwag ka nang babalik sa pusali. Huwag ka nang babalik sa lamawan. Huwag ka nang babalik sa kasalanan. Amen? Amen. So, ang sabi dyan, ang mga namatay ay naghanap ng justice. Ang sabi dito nga, ang araw ay magiging dugo. Ang buwan, ang araw, the star will fill to the earth. So, babagsak, mga kapatid. Alam niyo po, ang araw ay matinding init. Ang buwan ay matinding dudugo. Ang pampito, ang sabi nito, ang pagtunog ng trumpeta. So, ibig sabihin, dadaan ba tayo sa kapighatian? Ay, narito na tayo sa kapighatian na eh. Ibig sabihin, alam niyo po, ang kapighatian, nagdadalisay po sa ating pananampalataya. Ang kapighatian ay nagdadalisay sa ating pananampalataya. So, ang ating kinabukasan ay nakasalalay sa Panginoon. May kapighatian man, may kahirapan, may kagutuman man, kailangan natin ay maglingkod sa ating Panginoon. Amen ba? Maglingkod sa Panginoon. Dahil sinabi po sa Acts chapter 14 verse 22, ang sabi po, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhan manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila, sa mga alagad. Yan sinabi po sa Acts chapter 14 verse 22. Ibig sabihin, may kapighatian ba? Pastor, sinabi ng Biblia yun, hindi sinabi ko. So, ang ating bukas o kinabukasan, maging handa ko tayo sa kapighatian. Sa kahirapan, sa kagutuman man. Kaya nga, kung wala kang makain, you need to pray to the Lord. Kung wala kang trabaho, mag-pray ka sa Panginoon. Kung wala kang, mga kakilala, pray ka sa Panginoon. Kung may karamdaman ka, mag-pray ka sa Panginoon. Walang iba nga nalalapitan kundi manalangin sa Panginoon. Hallelujah! May Philippians chapter 4 verse 7. Let your request be known to God. Sa Philippians chapter 4 verse 6. Ang ating mga kahilingan, iparating natin sa Panginoon. Hallelujah! Iparating mo sa Panginoon yung kahilingan sa Panginoon. Walang ibang paraan na tutulong sa atin ang ating Panginoon. Palaparating ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Kaya ang Revelation at ang Matthew ay parang yan. Isa pang illustration dito. Jesus outlined in the last generation. At ganoon rin sa wrath of God. Sa 7 seals, 7 angels, 7 trumpets, 7 wrath. So, ito po ang bukas at kinabukasan natin sa mundo nito. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 24, verse 24, 25, this generation will not pass till all these things be fulfilled. Ang mga henerasyon ito hindi lilipas hanggang hindi maganap ang nakasulat sa mga nakatala sa mga nakasulatan. Dahil sabi sa verse 25, heaven and earth shall pass away, but His word shall not pass away. Ang lahat ng mangyayari nakasulat sa mga bagay nito ay mangyayari. Kaya nga, mayroon pong mga mandarambong, false
false Christ. False Christ. Marami sabi, ako si Kristo. Marami ngayon sabi, ako si Kristo, wala nang iba. Eh, tama sinabi na ba ng kasulatan? Many shall come in my name, I am Christ, and they will be saved me. Makarinig kayo ng digmaan, wars, famine, and earthquake. Magkaroon ng persecution because of the gospel. Hello? Because of the gospel, you will be persecuted. Hello? Nakahanda ka ba? Kapag tinanggap mo si Jesus Christ, tinanggap mo Ebanghelyo, persecuted ka? Sa bisita man ay hindi pa rin ako dito. Yan ang nakatala sa mga kasulat. Kapag tanggapin mo ang Ebanghelyo ng katotohanan, galit si Satanas sa iyo, pero maging matibay ka lang, kaibigan, kapatid. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! At ang sabi, the gospel should be preached throughout the world and the end shall come. So, sa Panginoon, dati-dati wala tayong live stream ngayon, pinapangaralan ko sa YouTube natin, sa Facebook ang ating pangaral. Kaya hindi pangaral Ebanghelyo para mairating sa kanila lahat ng Ebanghelyo. Ano Ebanghelyo? Na si Kristo namatay, si Kristo na nilibing, at si Kristo na buhay na maguli. Hindi lang siya namatay, hindi na siya nilibing na buhay na maguli. Ang kamatay ni Kristo, magsisisi ka ng iyong kasalanan. Ang pagkalibing ni Kristo, bautismo ka sa Panginoon Jesus Christ para patawad ang iyong kasalanan. Ang pagkabuhay ni Kristo ay tanggapin mo ang Espiritu Santo. At ang sabi, Antichrist persecute the Jews. Hindi ba galit na ang ibang bansa sa mga Hudyo? Kaya tagalaman yan. Kaya nasabi ng Panginoon, pray for the peace of Jerusalem. For they that pray for them shall prosper that love thee. And Psalms 122 verse 6. At ang sabi diyan, the darkness and heaven shaking. At babagsakan niya ang mga sasakyan mo. Magkaroon ng 50 kilo na ice, babagsak. 50 kilo, isipin mo, 50 kilo, babagsakan sa sakyan, babagsakan ng bahay mo. Ayan, butas, sila. 50 kilo eh. At Christ appear in the cloud, darating ang Panginoon. Ibig sabihin, mayroong mga, hindi pa nangyari, nagkaroon ng sunog sa iba't ibang lugar, nagkaroon ng lindol. Ang sabi niya, iingat po tayo, pinahanda tayo na ang iniingatan natin ng bigwan. Now, iligtas tayo ng Diyos sa bigwan ng earthquake mo ito. Ang kaligtasan, walang katiwasan, kundi sa Panginoon lamang. Amen ba? Amen. Hallelujah. And Revelation, magkaroon po ng matinding sakit ng bulutong o sugat mula sa noo sa lampakan. Yan tinatawag na kahindik-hindik na sugat. The grievous sore. Ibig sabihin, matinding sugat niya. At ang lupa o ang dagat ay nagiging dugo. At ang ilog at ang mga bukal na magiging dugo. At ang araw ay susunog sa tao ng apoy. Hindi ba ng brass fire? Revelation 16 verse 8 and 9. Susunog. Titingnan na ngayon. Ang tinding init, sabi niya, kailangan ko mag-aircon dahil mainit ang init. Ibig sabihin, paganapan ng salita ng Panginoon talaga na matinding init talaga. Nahandaban niyo bang init? Yan ang hula ng kinabukasan ng mundo nito na mainit na painit, painit na napainit, pasama na pasama. Kung pasama na pasama, painit na painit, kailangan lalo tayo kakapit sa Panginoon, lalo tayo nanalangin sa Panginoon, lalo tayo sasamba sa Panginoon, lalo tayo tulog sa Panginoon. Kaya sabi dito, ang araw ay matinding init na susunog. Kaya nga ang mga bundok na susunog, ang mga lupain na susunog, mga halaman na susunog. Kaya nga sabi sa Revelation, Isaiah 30 verse 26, Isaiah 30 verse 26, na 7 dubling init, 7-fold of heat. Ibig sabihin ang tindi. Meron duman ka ba ng init? Na ang init maabot na nasa ibang lugar na ay maabot na ng 40s, 50 temperatura. Hindi ba? Sabi dito 7 dubling init. Grabe mong init na yun. Kapag mayroon kang aircon, sasabog ka rin ito, pitong tubling init. Nagkaroon ng kadiliman. At ang ilog ng Euphrates ay tutuyo, di ba?
Hindi ba yung practice ngayon natutuyo? Ng ilog? Yan ang hula ng Panginoon. At ang mga yelo ay babagsak at magkaroon ng lindol. Hindi ba ang yelo? Ang Saudi na na hindi nagiyelo. Hindi ba ng Saudi? Dati ay tagtuyundol o kaya tigat o kaya disyerto ngayon, disyerto na inulan at nagkaroon ng yelo. Ibig sabihin, change of climate, yan ang kaganapan ng hula ng ating Panginoon. So, ito ang panghuli po. Anong kaibahan ng rapture at saka ang second coming? Ang rapture po ay pag-araw ng mga banal. Ibig sabihin caught up. At ang second coming ay kasama ng mga banal. Yan ang ibig sabihin. Gusto po ng Panginoon po at ililinaw po sa atin. Saan ang inintay mo? Ang rapture o pag-araw ng mga banal o pagbabalik ng Panginoon kasama ng banal? Wala pa naman. Magpupunta muna ako sa kasalanan. Magpaliwalay muna ako. Kaya nasabi, kahabang-habang doon ang maiwan. Kapag naiwan ka sa trip, naiwan ka sa trabaho mo, naiwan ka sa sasakyan mo, naiwan ka sa plano, naiwan ka sa barko, sabi mo, mawala ng saysayang yung ticket. So, kahabang-habang kapag maiwan tayo, ang magandang kinabukasan natin ay ang ating katapatan sa Panginoon. Amen. Ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi ka pa nabautismo ka sa Panginoon Jesus Christ. Kung hindi mo pa natanggap ang Espiritu Santo, tanggapin mo ang Espiritu Santo. Yan po ang pamasayan, paraan upang makasalubong ka sa Panginoon. Dahil hallelujah, the Holy Ghost that will upon us, shall quicken our mortal body that will upon us, sabi ko sa Romans chapter 8 verse 11. Ang Espiritu ng buhay kay Kristo muli sa mga patay, ang siyang magbuhay rin sa atin sa panibagong buhay sa pagbalik ng ating Panginoon. Amen. Kahit tayo lahat, hallelujah, praise God. Hangad ng ating Panginoon, maunawaan natin ang mga mensaheng ito. Kung hindi man na-elaborate na higit, pag-aralan natin na higit. Nandyan po, hallelujah, praise God, sa ating PowerPoint, pag-aralan natin na higit ang mga salita ng Panginoon. Kinakailangan mo maunawaan ang pagbalik ng Panginoon, ang pagparito ng Panginoon. Hallelujah! Sabihin natin, Lord, hallelujah! Praise God, I want to serve you, Lord. Ang katotohanan, hallelujah! At matanggapin mo ang katotohanan, at magkakaisa ka sa Panginoon, maglilingkod ka sa Kanya, at maging hayag ang buhay mo na wala kang itinalako sa Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Let us pray to the Lord at lumapit kayo sa Panginoon. Sabi na, Lord, hallelujah, ang ating kinabukasan na kasalalay sa iyo, alay ko sa iyo, Panginoon. Dahil sinabi sa Romans chapter 12, I visit you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Kailangan natin, ialay natin ang buhay natin sa Panginoon. Sabi ng Lord, wala ibang paraan na maligtas kami. May alay namin ang buhay namin sa iyo. Iligtas mo kami sa kapahamakan. Iligtas mo kami sa kapanganiban. Iligtas mo kami sa kapighatian. Iligtas mo kami sa tigmaan. Iligtas mo kami sa karamdaman. Iligtas mo kami sa anumang dilubyo at mangyayari sa mundong ito. Ang aming kinabukasan na nakasalalay sa iyo po, Panginoon. Hallelujah, let's pray to the Lord at ilang Diyos. Mapagpalang Ama, narinig nila ang iyong mga salita. Narinig nila ang babala o Panginoon, Lord. Hindi nila ibaliwala ang iyong mga salita. Hindi nila ibaliwala ang iyong mga mensahe o Panginoon, Lord. Para bagang paulit-ulit naman ang mga mensahe, Panginoon. Para bagang paalaala palagi sa amin, Panginoon. Ngunit po, Panginoon, hallelujah, ikaw nakabatid. Ikaw nakaalam po, Panginoon, ang pagbabago sa aming buhay. Kung hindi mo pa natanggap ang Panginoon sa tanggapin po. Kung hindi mo pa natanggap ang Espiritu Santo, tanggapin mo. Kung natanggap ang Espiritu Santo, victory in you, hallelujah. The Holy Spirit, hallelujah, praise God, hallelujah. Ibalik mo ang unang pagmamahal mo sa Panginoon. Kung naalipin ka ng biso, sabihin mo, Lord, change my life, Lord. Hallelujah. Kung ikaw ay may karamdaman, sabihin mo, Lord, hallelujah, forgive me, Lord. Heal my life.
Help my body, Lord. Hallelujah. Perform a miracle in my life. Hallelujah. Ang Diyos ay maghihinala sa iyo. Ang Diyos ay magbabagong buhay sa iyo. Huwag kang matakot kay Satanas. Katakutan mo ang Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, fear not, is able to kill your body, but fear them is able to kill your body and soul in hell. Haya sa kalamalaya sa kilo. Purihin ka po, Panginoon Lord. Purihin ka po, Panginoon Lord. Bless your people, Panginoon. Bless everyone po, Panginoon Lord. Fill everyone by the Holy Ghost po, Panginoon Lord. Hallelujah. Haya sa kalamalaya sa kilo. Come on, hallelujah. Sabi na, Lord, fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Ang aming inabukasan sa iyo lang matagpuan ko, Panginoon Lord. Na nakilabot, nakakatakot ka pang malaglag ka sa kamay ng Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, hawakan mo ang aming pamilya, ang aming buhay, ang aming mga anak, Panginoon Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. How shall we escape if we neglect the great salvation? Paano tayo makatakas? Paano tayo maligtas? Kung ayaw mo pansinin, kung ayaw mo manalangin, kung ayaw mo dumulog, kung ayaw mo isok ang buhay mo sa Panginoon, it is all useless. It is all vanity, all vanity. Maging masayang ang trabaho mo, maging masayang ang iyong mga puhunan, maging masayang ang iyong mga pag-aaral, maging masayang ang iyong kinabukasan. Kung wala ang Panginoon sa buhay mo, hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Lord, fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Lord, salamat po narito, Panginoon, si Mother Romela, gamitin mo siya. Ang bigay mangaral sa iyong mga salita. Fill me by the Holy Ghost. Fill me by the Holy Ghost. Fill me by the Holy Ghost. Yes, sa kalamalaya, sabay in the name of Jesus. Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Sir Phil po, Panginoon. Mga senior sa po, Panginoon. Hallelujah, bigyan mo siya ng kalusugan, Panginoon, sa kanyang katawan. Mga pag-akay ng kaluluwa. Hallelujah, Lord. Yan ang step. Hallelujah. Yan ang sisalitaryo. Fill me by the Holy Ghost. Hallelujah. Fill me by the Holy Ghost. Hallelujah, sir. Sa Padre Jolito po, Panginoon, bago rin siya po baptize. Fill me the Holy Ghost. Maging mangaral itong kaluluwang ito. Mag-akay ng kaluluwa. Hallelujah, maging mabuhayin sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus. Maging fruitful ang buhay namin sa iyo. Sabihin mo sa akin, Lord, I want to be fruitful. I want po to be reproductive. Hallelujah. Ang aming buhay sa iyo po, Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, maging fruitful ang buhay mo. Maging reproductive ang buhay mo sa Panginoon. Sige, let us pray. Hallelujah. Let us pray to the Lord. Hallelujah. We'll do something. Hallelujah. While we are waiting for the Lord. Work while this day when night cometh, no one can work. Magtatrabaho ka habang buhay ka. Kapag mamatay ka na, wala ka na magawa. Habang mayroon ka magawa sa Panginoon, we need to pray. We need to win souls. We need, hallelujah, to walk righteously. Hallelujah. Pakita mo yung pagmamahal, yung pagmamalasakit, ang iyong, hallelujah, tabag sa iyong kapwa. Who is your neighbor? Is to show your mercy and grace and compassion to them. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sige, let us pray. Pray one another. Pray until something happens. Pray until you will fill with the Holy Ghost. Never be give up. Never be give up. Huwag kang huminto. Hallelujah. Huwag kang huminto. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fill with the Holy Ghost. 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 In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost. Fill with the Holy Ghost in Jesus' name. Lord, hallelujah, gamitin mo po, Panginoon, Sir, Panginoon Bibi. Maging mangaral, Panginoon. Maging pastoran niya siya po, Panginoon. Manahil sila po, Panginoon, mangaral doon sa Cebu. Habang may pagkataon, mangaral sila po, Panginoon, Lord. Ito, Panginoon, Senior, Panginoon, Sir Chris. Maging mangaral din mo sa iyong mga salita. Hallelujah. In Jesus' name, sige, pray. Pray to God. Hallelujah, Lord. Dalayan ko po si Brother Andy, ang kanyang request ng aming blessing po, Panginoon, Lord. In Jesus' name. Lord, ito po yung sa RJ, Panginoon, ang limited blessing rin po, Panginoon, na siya maging mangaral po, Panginoon, magbago mo maging siya, maging huwaran po, Panginoon, sa kanyang, hallelujah, hallelujah, magulang in Jesus' name, amen and amen, praise the Lord, hallelujah.